with words so clear and true, showing God's will through and through, telling how we're prone to sin, guiding pathways back to Him. Holy Bible book divine, cherished treasure for all time, pointing homeward when we stray, leading us along His way, shining clearly through the night, drawing us into the light. Holy Bible book divine, cherished treasure for all time, words of life at all times dear, words of hope forever dear, words of love like fountains pure, words of God that will endure. Built on a rock, the church does stand, even when steeples are falling, crumbled as fires in every land, bells still are chiming and calling, calling the young and old to rest, calling the souls of men distressed, longing for life everlasting. Not in our temples made with hands, God the Almighty is dwelling. High in the heavens His temple stands, all earthly temples excelling. Yet He who dwells in heaven above deigns to abide with us in love, making our bodies His temple. We are God's house of living stones, built for His own habitation. He fills our hearts His humble thrones, granting us life and salvation. Were two or three to seek His face, He in their midst would show His grace, blessings upon them bestowing. Yet in this house an earthly frame, Jesus the children is blessing. Hither we come to praise His name, faith in our Savior confessing. Jesus to us His Spirit sent, making with us His covenant.
cross he suffered, shed his blood and died, that I might ever in his love confide, following Jesus ever day by day. Nothing can harm me when he leads the way. Sunshine or shadow, whate'er befall, Jesus the shepherd is my all in all. Pastures abundant doth his hand provide, still waters flowing ever at my side. Goodness and mercy follow on my track. With such a shepherd, nothing can I lack. Following Jesus ever day by day, nothing can harm me when he leads the way. Sunshine or shadow, whate'er befall, Jesus the shepherd is my all in all. When I would wander from the path astray, then he will draw me back into the way. In the darkest valley, I need fear no ill, for he, my shepherd, will be with me still. Following Jesus ever day by day, nothing can harm me when he leads the way. Sunshine or shadow, whate'er befall, Jesus the shepherd is my all in all. Magandang gabi mga kapatid. So ito po ay Beres po ng gabi. So ito yung ating schedule po sa pag-aaral ng aklat ni Pablo, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yun po ang ating schedule. Pag-aaral po ng Friday, ito po ay nakalaan sa pag-aaral ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yung pong Lunes, Miyerkules, ito po ay mga paksa, topical preaching. Pero sa araw po ng Biyernes, ito ay para sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So magandang gabi mga kapatid sa ating mga kapatid, kababayan na kasama natin sa gabing ito. Gayon din po sa ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon, at sa ating mga kakabsat na ibang garabi kada kayo amin kakabsat, at sa ating mga kapatid kaibigan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, edge kayo namin, sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahin na banggi sa Indugabos, at sa ating mga kapatid sa may Carabao Island, may gabi sa tanan. At galing po sa amin sa lugar po ng Pampanga, Tarlac, at ibang mga bahagi, may pabeke ako nga. Kung kayo po Indonesian, salamat malum. At kung kayo Malaysian, salamat petang. Yun po ang ating mga pagbati, mga kapatid, mga kaibigan. So tayo po dumako na sa ating pag-aaral sa gabing ito. Ito nga po yung aklat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Po. Ating basahin po yung bahagi nating pag-aaralan dito sa ikasampung
talata hanggang dito sa 17 talata. So yung unang kabanata dito sa sulat na ito ay nahati po sa tatlong bahagi, pagbati, pagpapasalamat doon sa unang bahagi nating pinag-aralan noong nakarang Friday. At sa gabing ito ay yung problema ng pagkababahagi sa loob po ng iglesia ng Corinto. So sabi nga po sa ating panimula 2 Fridays ago, itong sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto ay isang sulat upang ayusin ang mga iba-ibang klaseng suliranin na umiiral sa iglesia sa Corinth sa panahon na yon. Ito, ang unang kabanata hanggang sa 4 na kabanata ay patungkol sa pagkakaroon ng pagkababahagi sa iglesia ng Corinto. Sa 5 kabanata, ito'y tungkol po sa isang kapatid na nagkakasal ng pagkapit na inaari niya ang asawa ng kanyang ama at ang iglesia sa Corinto ay walang ginawa upang iwasto yung bagay na yon. Sa 6 na kabanata, yun po ang problema ng mga kapatid na sila'y dumudulog sa mga korte. Instead na ito'y kailangang ayusin. Sa 7 kabanata, ito yung mga katanungan na ipinabatid ng mga kapatid sa Corinth na sinagot ni Pablo. Ang mga problema ito ay may kaugnayan sa pag-aasawa at ito'y dahil sa isang present distress, sabi ni Apostle Paul. Kung ano po, hindi natin alam. Chapters 8 and 9 and 10, ito po yung mga bagay tungkol sa kalayaan ng mga Kristiyano, Christian liberties. Sa chapters 8 and 10, ito'y patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Sa chapter 9 ay ang pagtatanggol ni Pablo sa kanyang sarili bilang isang apostol dahil sa akusasyon na hindi siya apostol dahil hindi siya tumatanggap ng upa sa mga taga-Corinto. Sa 11, 2 paksa. Una po ay sa tinatawag nating pangunguna, headship ng mga kalalakihan, particularly sa pagitan ng mga propetang lalaki at propetang babae. Sa pangalang bahagi na 11 kabanata ay yung suliranin ng tungkol po sa Lord's Supper na ito'y ginagawa ilang pangkaraniwang salo-salo instead na ito isang pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. So yun po makikita natin mga suliranin dito po sa aklat ng Corinto. Sa chapters 12 to 14 ay patungkol sa mga kaloob sa Espiritu Santo. Sa chapter 12 ay ang pagkakaroon ng inggitan dahil sa pagkakaiba ng mga kaloob na ibinigay ng Espiritu Santo sa bawat isang kapatid sa Corinth. Sa 13 ang pagsasabi ni Pablo na hindi dapat magkaroon ng inggit sa mga bagay na lumilipas at instead ay magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa na isang bagay na hindi lumilipas. Sa 14 na kabanata ay patungkol po sa tamang paggamit ng mga kaloob sa Espiritu Santo. Sa 15 kabanata ay problema patungkol sa pagkabuhay na muli. Dahil doon sa 12 talata ay sinasabi ng ibang mga taga-Corinto na walang pagkabuhay na maguli. At yung pinakahuli ay patungkol po sa kautusan ni Pablo na sila'y magkaroon ng abagan para sa iglesia sa mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. Yun po ang makikita nating summary ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. So ito'y aklat na mga suliranin. At dahil si Apostle Pablo po nagsimula sa iglesia ng Corinth na mababasa na sa Acts chapter 18, meron siyang concern sa mga kapatid sa Corinto na po. Hindi naman niya sinisira ang autonomy ng Corinth. Sinasabi niya yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. So basahin po natin ang 10 talata hanggang sa 17 talata sa ating wika. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkababahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko.
Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo o ako kay Apolos at ako'y kay Cephas at ako naman ay kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismohan sa pangalan ni Pablo? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismohan ang sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sino man na kayo binautismohan sa pangalan ko. Binautismohan ko rin ang sambahayan ni Stefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismong pang iba. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo pang magbautismo, kundi upang ipangaral ng magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang krus na Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. So ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Doon sa ikasampung talata, ito po ay isang sinasabi ni Pablo dahil nga po mayroong espiritu ng pagkabahagi sa loob ng iglesia ng Corinth. Makikita natin ito'y pagkabahagi na may kaugnayan sa mga mangangaral. Maaaring ang mga kapatid sa Corinth, ay hindi nila naunawaan ang kalikasan at gawain ng mga mangangaral. So meron silang maling pananaw sa mga mangangaral. At upang magkaroon ng espiritu ng pagkabahagi na may kaugnayan sa mangangaral, ay meron din problema yung mga mangangaral na hindi nila nalalaman ang kailang katayuan bilang mangangaral sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. So, ulitin po natin ang pagbasa. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Dito po sa New King James. Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. So dito natin makikita na upang lutasin ang pagkakaroon ng pagkabahagi sa Korinto, ito ang sinabi ni Apostle Paul. Makikita ninyo merong sa mga susunod na talata sa ikalabing dalawa, makikita natin kalikasan ng pagkabahagi sa loob ng iglesia sa Corinth. So, paano ito ayusin? Kailangan itong ayusin, di ba? So, si Pablo po ay sinabi niya na nananawagan siya kanya sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nag-a-appeal sa authority ng ating Panginoon. In other words, ang Panginoon, hindi niya ninanasa ang magkaroon ng pagkabahagi sa loob ng iglesia sa Corinto. So sinasabi ni Pablo, ayon sa autoridad ng ating Panginoon, ayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi ng kalooban niya magkaroon ng pagkabahagi sa loob ng iglesia sa Corinth, kundi anong kagustuhan ng Panginoon. Dito sa John chapter 17, verse 20 hanggang verse 21, actually ito talaga yung tunay na Lord's Prayer. Ano po? Sapagkat ito'y talagang panalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama na dito po sa 20 hanggang verse 23, ano po? Gayunman hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y nasa iyo. Sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalalatihang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na isa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanglibutan na ika'y nagsugo sa akin, at sila inyong minahal kung paano ako iyong minahal. Yun ang panalangin ng ating Panginoon. Ang panalangin ng Panginoon, lalo makikita na sa talatang 21, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo,
Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ito ay isang tunay na pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak sa layo ng pagliligtas ay tunay na pagkakaisa. So yan ang kagustuhan ng ating Panginoon, na wag magkaroon ng pagkabahagi kanya, kundi magkaroon ng pagkakaisa ayon sa kalooban ng Ama na siya rin ang kalooban ng Anak, na siya rin ang pinahayag ng Espiritu Santo. So yung sinasabi ni Pablo, sa pangalan ng Panginoon kanya. Kailangan itong ayusin, hindi sa ating sariling paraan. Katulad ng iba, kuminsan tayo gumagawa ng sariling paraan. Ito'y sa autoridad ng Panginoon, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, ayon sa pinag-uutos ng Panginoon. So, yung pinag-uutos ng Panginoon ay huwag magkaroon ng pagkabahagi kanya. Yung po salitang pagkabahagi o division kanya, sa salitang English, that there be no divisions. Alam po nyo kung anong ibig sabihin, no? Schisma. Dito nanggaling salitang English na ito yung ibig sabihin ay isang rent or tear. Ibig sabihin, ito ay isang, sa isipin natin, ito yung nasira. Parang isang damit na may napunit kanya. Yun ang ibig sabihin, division. Na mayroong napunit kanya. May nasira, may napunit kanya. Yun ang ibig sabihin sa salitang division. Ito yung ginagamit po. Tignan sa Matthew 9 verse 16. Sino man ay hindi nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Ito po yung nalagyan ng mga wine. Sapagkat binabatak ng tagpi ang damit at lumalala ang punit kanya. Yung salitang punit sa salitang yon ay ayan ang schisma kanya. Division, rent, or tear. Kaya nga po sa English, no one puts a piece of unstrung cloth on an old garment, for the patch falls away from the garment and the tear is made worse. Yung tear ay division, so may napunit kanya. In other words, sinasabi ni Pablo, sa Corinth, ang pagkakaisa ng mga kapatid ay napunit kanya, ito'y nasira. Ngayon din po, pagka nagkakaroon ng iba't ibang, ito'y ginamit rin sa pagkakaroon ng iba-ibang opinion tungkol sa ating Panginoon. Different opinions entertained concerning Jesus. For instance, dito sa John chapter 7 verse 43. So there was a division among the people because of Him. In other words, may mga taong pabor sa ating Panginoon, may mga taong hindi gusto ng ating Panginoon. Yung division, yun ay schisma kanya. Merong punit kanya. Hindi siya na nagkakaisa. Sa John chapter 9 verse 16, therefore some of the Pharisees said, this man is not from God, because he does not keep the Sabbath. Others said, how can a man who is a sinner do such signs? So dalawang partido yan. Yung isa sabi niya, hindi sa Diyos yan, sapagkat hindi niya sinusunod ang Sabbath. Kaya sabi ng iba, kung ito ay makasalanan, paano gagawin yung ganun tanda kanya? And there was a division among them. So yung division, yan ay tear or punit, schisma kanya. So yun ang makikita natin kahulugan ng division. Ito ay punit. It's a tear or a rent. Ito ay napunit kanya. So yung kalagayan sa Corinth ay ganun din. Hindi pa sila lubusang nagkakabahagi, wala pang formal division sa kanila. Pero yung kanilang opinion at iba't ibang kaisipan, later on malalaman natin tungkol sa mga mangaral ay sumisira o pumupunit sa kanilang pagsasama-sama. So ibig sabihin, ang fellowship ay may dahilan para ito'y mapunit. Hindi lang basta-basta nasisira yan. Dito sa Corinth, ito'y napunit. Ito'y nasira. So yung dating nagkakaisang mga kapatid, ay napunit ang kailang pagkakaisa, so sila nagkabahagi. Ito yung naging mapanganib para sa paningin ni Pablo, at kinakailangan itong pintuhin. Sa pagkakataon na ito, hindi pa sinabi ni Pablo ang dahilan ng pagkabahagi. So in other words, ano naman dahilan ng pagkabahagi sa loob ng congregation, kailangan ito'y hindi ignore. Kailangan itong pansinin.
at bigyan ng kalutasan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na pwede magkaroon ng pagsasama-sama, pagkakaisa sa pagkakaiba. There cannot be unity in diversity of fellowship. Yung kikita natin. So itong sinabi ni Pablo, huwag magkaroon ng pagkakabahagi. Anong dapat meron? Dito sa English, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Tingnan niyo yung opposite. Yung isa, clear, napunit. Yung isa ay magkadugtong. Join. Yung isa, punit. Yung isa ay magkadugtong. Ganyan. Ano yung ibig sabihin ng perfectly joined together in the same mind? Di sa Tagalog, kayo magsalita ng silang bagay, huwag magkaroon sa isang mga pagkabahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Pag mayroong pagkakaiba, hindi kayo nagsasalita ng isang salita lamang. Kaya kayo nagkabahagi. Iba-ibang sinasabi nyo. Ibang sinasabi ng isa, doon sa sinasabi ng isa. Kaya kayo may punit, hindi kayo nagkakaisa. Di ba? Anong kalutasan niya? Ano sabi ni Pablo? Kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Yung salitang pag-iisip or mind ay galing sa salitang nous. Nang ibig sabihin, ito yung tamang paraan ng pag-iisip ng isang Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng salitang mind o nous sa talatang ito. Ito yung tamang kaisipan na dapat taglayin ng isang Kristiyano. Paano ka mag-isip? At anong iisipin mo? Anong batayan ng iyong pag-iisip na inyo? Sa chapter 2 verse 16 ng 1 Corinthians, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him? Ganyan. Sa Tagalog, basahin natin. Sapagkat sino nakakaalam na pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Subalit nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ano yung pag-iisip na yun? Ano yung the mind of Christ? Hindi lang yung attitude na sinasabi rito, kundi mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoon. Things revealed by the Lord and the final authority to decide a particular question. Yung salita lang ng Panginoon. Yung kaisipan ng Panginoon. Ganyan. Yun ay absolute truth. Katulad ng post ni Brother John Bautista sa Facebook, ang alamang kaisipan ng Diyos. It's absolute truth. So itong kaisipan ni Kristo, the mind of Christ, ito yung mga bagay na pinahayag ng ating Panginoon. Ito ang dapat gamitin upang ayusin alamang tanong na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Kanya. Tingnan niya, sabi niya, sapagkat sino nakakaalam pag-isip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Anong gagamitin ng Panginoon sa pagtuturo niya? Ang mga bagay na kanyang ipinahayag, di ba? So yung mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoon ang dapat maging batayan para ayusin ang anong particular na tanong o issue sa mga kapatid. Dito sa pagkakataon na ito sa iglesia sa Corinth. So hindi pwedeng gamitin ng sariling kaisipan, kundi anong iniisip ng Panginoon tungkol sa bagay na yun. Anong kalooban ng Panginoon tungkol sa bagay na yun. So kailangan natin saliksikin ang sinasabi ng Panginoon. Yung salitang judgment, yung sa Tagalog ay layunin, pero sa English, judgment. Judgment, ang ibig sabihin ng judgment, nom is the manner of deciding a particular issue at hand. Paano mo siya ayusin? Ayos yung sinasabi ng Panginoon. Paano mo i-apply yung sinabi ng Panginoon upang ayusin ang isang particular na bagay? Yun ang ibig sabihin, no? Nom. So, meron tayong standard kung anong sinabi ng Panginoon. Yung judgment, paano mo gagamitin yun para solusyonin mo yung problema sa Corinth, halimbawa, o sa namang iglesia. Dito sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, hindi lamang alam mo yung Biblia, kailangan mong gamitin sa tamang paraan. Gamitin sa tamang paraan, that's the judgment. Ayon sa pinahayag ng ating Panginoon. Dito sa pangalawang Timoteo, ikalawang kabanata, 15 talata, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Paano mo gagamitin sa wastong paraan ang salita ng Diyos para ayusin ang isang particular na issue
na nandoon. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin, hindi natin ito maayos sa ating sariling paraan. Ito yung maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa yung sariling opinion, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun sinabi niya, paano mo gagamitin yung kalooban ng Diyos sa tamang paraan upang maayos ang isang particular na question. At sa pagkakataon na ito, yung pagkabahagi. So, unity, para nagkakaroon ng pagkakaisa, mga kapatid. If we conform ourselves with the revealed will of Christ, not with our own opinions. Pag ating inaayos ang ating sarili, ayon sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Kapag kami ibang nagtuturo ng maling aral, at yung iba'y nagtuturo ng tamang aral, ayon sa Panginoon sa Kristo, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Sapagkat yung isa ay hindi siya umaayon sa kalooban ng Diyos. So yun ang sabi ni Pablo, para magkaroon ng pagkakaisa, ang mga kapatid sa Korinto, kailangan silang umayon ayon sa pinahayag na kalooban ng Diyos. Kaya hindi sila pwede magsalita ng ibang iba, kundi magsalita lamang sila ng isang bagay. Ano yun? Yan ang katotohanan, ganyan. So, pag pinag-aaralan natin ang namang issue, paano natin pag-aaralan? Pag-aaralan natin sa paraan na alamin natin kung anong kaisipan ng Panginoon sa bagay na ito. Ano ang pinahayag ng Panginoon tungkol sa bagay na ito? At magkakaroon tayo ng pagkakaisa. For instance, pag pinag-aaralan natin ng Lord's Supper, paano natin malalaman ng kalooban ng Panginoon sa Lord's Supper? Babasahin natin lahat ng talata na may kaugnayan sa Lord's Supper. At anong sinasabi ng Panginoon? At yun ang ating gagawin. Hindi tayo maglalagay ng ating sariling opinyon. Yun ang panggagalingan ng pagkabahagi. So, paano naisip ni Pablo ito? Bakit pumasok sa kanyang kaisipan? Dahil meron nagbalita sa kanya. Ito yung sangbahayan ni Chloe kanya. Basahin po natin. Sapagkat iniulat sa akin na mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko kanya. Dito sa English, for it has been declared to me concerning you, my brethren, by those of close household, that there are contentions among you. Household, ibig sabihin pamilya. Household o sangbahayan. Yung mga tao nakatira sa isang bahay, yan ang ibig sabihin. No? So yung mga kasamahan ni Chloe sa kanyang sangbahayan, ang nagbalita na may pagtatalo-talo sa mga kapatid sa Corinth. Ito ba isang chismis? Ito ba isang akahakalaman ni Pablo? Hindi. Ito'y napatunayan niyang totoo. Yung salitang declare, dilu, to reveal, make clear. Yun ang ibig sabihin. So, hindi lamang ito chismis. Ito'y napatunayang malinaw na ito'y totoo. So, nagbigay ng evidence yung sangbahayan ni Chloe kay Apostle Paul para paniwalaan ni Pablo yung ibinabalita niya. So, kailangan tayo merong evidence para tayo maniwala. Hindi narinig mo lang. Pag narinig mo lang, chismis lang yun. You cannot entertain yung narinig mo lang. That hearsay nyo. You just heard it by somebody saying it. Hearsay. Di ba? So, hindi ganon. Kailangan merong matibay na katibayan na may pagtatalo-talo. Kasi Apostle Paul po ay naniniwala sa sangbahayan ni Chloe. Dahil ito'y malinaw na naipahayag sa kanya at pinatunayan na ito'y totoo. Dahil kung hindi ito totoo, hindi susulat si Pablo. Di ba? Ano yung problema nila sa Corinth? Mayroong pagtatalo-talo. There are contentions among you. Yung salitang contention, pag ginagamit sa bagong tipan, sa spiritual na kaparaanan, ito'y ginagamit sa masamang paraan. It's always in an evil sense. Kung ito'y pinag-uusapan lang ay di pangananampalataya, pagkakaiba ng opinion, it doesn't matter. Sabi nga, we respect one another's opinion. Pero pag ito'y sa larangan ng pananampalataya, there is no opinion. Ang pinag-uusapan rito ay kalooban ng Panginoon. So rito, nagkaroon sila ng pagtatalo-talo. There are contentions among you. May pagkabahagi sa mga kapatid sa Corinth. So ano yung pagkabahagi?
Ano yung division na nangyayari sa lugar po ng Corinth? Ang sabi, tuloy po natin sa verse 12. Ito yung problema. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo, ako kay Apollos, at ako kay Cephas, at ako naman kay Kristo. So dito natin makikita, ito yung problema sa mga mangaral. Sabi niya iba, I belong to Paul, I belong to Apollos, I belong to Peter, I belong to Christ. Meron silang pagkabahag, there is party spirit, di ba? Kanya-kanyang partido doon sa loob ng iglesia sa Corinth. Hindi nila naunawa ang mga bagay na patungkol sa mga mangangaral. Pag sinabing, I belong to Paul, I belong to Apollos, sila ay nag-aaktong hindi man Kristiyano, ibig sabihin. Sabi nga po ni Pablo, pupunta tayo sa 3 kabanata, pagka gano'n na may pagkamamahagi kanya sa inyo, kitna ninyo, hindi pa kayo mature na Kristiyano, kayo mga sanggol pa kay Kristo kanya. Sabi na iniwan din sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4, kapag sinasabi ng isa ko kay Pablo, at ang iba ko ay Apollos, hindi ba kayo mga tao? Are you not carnal? Sabi English, are you not carnal? Hindi kayo mature, you're still carnal, kanya. Kayo pa yung nag-aktong ayon sa laman, kanya. Hindi na naunawa ng tungkol sa mga mangaral. The nature of preachers, hindi nila alam. Kaya nga tinataasin na yung mga mangaral sa paraan na hindi nararapat. Ngayon, may problema rin yung mangangaral if you entertain. If you entertain, ganon, na ikay itinataas na hindi nararapat, may problema ka rin. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4, ito po ay isang bagong salin, ano po? Sayin natin. Ito ay isang salin tinatawag na Christian Common Bible. When someone says, I belong to Paul, and someone else says, I belong to Apollos, aren't you acting like people without the Spirit? After all, what is Apollos? What is Paul? They are servants. So ito yung importante yung emphasize po natin. Tayo lingkod lang. We are just mere servant of Christ. Yun lang kahalagaan mo. Ikay ginamit lang ng Panginoon. Paano tayo lingkod? Paano yung mga lingkod sa Panginoon? They are servants who help you to believe. So ginagamit ng mga mangaral ng Diyos ang mga mangaral upang ang mga tayo sumampalataya. Sa Ebanghelyo, yamang ang Panginoong Diyos ay hindi mismo nangangaral, kasi nasa langit. Ang Panginoon nasa langit. So yung mga taong tinatawag na mangangaral ang ginagamit ng Panginoon upang ang mga tayo sumampalataya kanya. Each one had a role given to them by the Lord. I planted, Apollos watered, but God made it grow. O may ginawa si Pablo, siya nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Pero sino ang nagpapalago? Hindi si Pablo, hindi si Apollos. Sino ang Diyos? Kanya. Because of this, neither the one who plants nor the one who waters is anything. So kung ito'y walang halaga sa ganung paraan, bakit mo siya itataas? Kung ang mga lingkod lamang kanya, bakit mo siya itataas? Kasi lingkod lamang Diyos. So, but the only one who is anything is of God, who makes it grow. So, ang nagbibigay ng paglalago ay ang Panginoon, ang Diyos. Hindi ang mangangaral, hindi rin nagdidelay. Hindi si Pablo, hindi si Apollos, kanya. In other words, kung ikay mangangaral sa isang tao, at di siya maniniwala, wala kang magagawa. Sapagkat ang Diyos kanya nagbibigay ng bunga kanya. Makes it grow, kasabi sa atin. So, itong problema. Kapag ka isang mangaral, itinataas ng kanyang sarili, at hindi si Kristo, at itinuturo niya kanyang personal na pananaw sa ating Panginoon, halimbawa, at hindi ko sinasabi ng Biblia, dito pumapasok yung eris, yung contention kanya. Isa na Gregory eris, contention kanya. Pagkababahagi. Yun ang masama. In other words, pag ang tinuturo natin katotohanan, hindi tayo magkakaroon ng pagkababahagi. Pero pag meron tayong sariling pananaw sa mga bagay-bagay at hindi ang sinasabi ng Panginoon, then eris will set in. Contention will set in. So dito, ito'y contention na may kaugnayan sa mga mangarap.
Kung itinataas natin yung mga aral from the point of view ng mga miyembro, masama yun. Pag ang mga aral, tinataas niya kanyang sarili, instead na ang ating Panginoon, yun din masama rin. Yun ang dudulot ng pagkababahagi sa loob ng iglesia. Siya nanggagaling ang eris of contention is born out of envy, ambition, the desire for prestige, and place an office of prominence. Pag may isang mangaral na gustong siya'y angahan, ayan ang pinanggagalingan niya. Hindi natin inaangahan ng mangaral. Ang inaangahan natin ang ating Panginoon. So itong problema sa Corinth, yung mga kapatid, para bagang meron silang kani-kanyang mga manok. Kapag isang tao ay gumagawa ka ng parang para yung mga kapatid ay maglaban sa isa't isa, masama yun. That will eris contention will set in. Kaya may isang kapatid, halimbawa, na parang nangangampanya sa mga kapatid para siya ay paboran, kung yan contention ni eris, magkakaroon ng pagkabahagi sa loob ng kongregasyon. Yun ang makikita natin dito. Kaya meron silang pagtatalo-talo at pagkababahagi dahil sa maling kaisipan ng mga kapatid sa mga aral at mali rin kaisipan ng mga aral tungkol sa kailang mga sarili. Both ways yun, hindi ba? Sa ikalabing dalawa, titignan po na siya ikalabing dalawa. Sinasabi ng iba na kaya nga daw po yung isa kay Pablo, yung isa kay Apollos, at yung isa kay Cephas, dahil nagtuturo daw sila iba-ibang aral. Wala tayong ebidensya sa ganoon. Sapagkat ang pangangaral ni Pablo ay galing sa Espiritu Santo. Gayon din si Apollos. Gayon din si Apostle Peter. Ganoon na ng ating Panginoon. Dito definitely nagtuturo ng tama. So hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo. Ginagamit lang ang halimbawa ni Pablo si kanyang sarili, si Apollos at si Cephas para magbigay ng isang pananaw. Ano yun? Para may pakita niya na walang dapat party loyalty ang mga kapatid. We are not loyal to anyone. We are loyal to Christ. Yung makikita natin. So dito nangyayari, ang iba ay loyal sa isang mangaral, ang iba sa loyal sa isang mangaral, yung si loyal sa isang mangaral, so nagkakaroon sila ng pagkabahagi. Yun ang sinasabi ni Pablo. Meron nagsasabi si Pablo ay nagtuturo ng ibang aral kay Cephas at si Apollos. Hindi totoo yun. Wala tayong mababasang gano'n. Ginamit lang ni Pablo kanyang sarili para sa kanila. Dito maliwanag sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Baka sinabi lang si Pablo at si Apollos, mga kapatid, ang mga bagay nito ginamit kong halimbawa sa aking sarili kay Apollos para sa inyo, upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag mumampas sa mga bagay na kasulat, upang sino man sa iyo magmataas laban sa iba. So ito yung party loyalty. Kaya yung sinasabi niya, bawal yan, masama yan kanya. So ito lang sinabi natin kanina, ang mga taga-Korinto, meron silang ibang pananaw sa mga mangaral. Kaya nagkakaroon sila ng loyalty sa mga mangaral. Hindi na binibigyan ng kahalagaan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Parang iniisip nila yung mga karunungan ng mga Grego. Ang ibang mga Grego ay sumusunod sa halimbawa kay Plato o sino mga philosopher. Dahil naahangan nila yun. Parang ganun nangyayari dito. Naahangan nila isang kapatid, so nagkakaroon sila ng loyalty doon sa kapatid na yun. Pero hindi ganun. Ulitin po natin kanina, ano po? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 4. When someone says, I belong to Paul, and someone else says, I belong to Apollos, aren't you acting like people without the Spirit? After all, what is Apollos? What is Paul? They are servants who help you to believe. Each one had a role given to them by the Lord. So, ibig sabihin, iba-iba yung binigay na gawain ng Panginoon sa kanya. I planted, si Pablo. Apollos watered, but God made it grow. Because of this, neither the one who plants or the one who waters is anything, but the only one who is anything is God who makes it grow. The one who plants and the one who waters work together, but each one will receive their own reward for their own labor. Ito yung Common English Bible. Sa Tagalog. Masaya na sa Tagalog. Ito po yung ang Biblia 2001. Sapagkat kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at ang iba ako'y kay Apollos,
Hindi ba kayo mga tao o carnal? Ganyan. Ano nga si Apolos? Ano si Pablo? Mga lingkod sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa, ako yung nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kaya't walang anuman nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang didilig ay isa, at ang bawat isa ay natatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. So in other words, sabi rito ni Pablo, walang anuman, anything, walang anuman, kanya, walang anuman, ang nagtatanim o nagdidilig. Sila lingkod lang ng Diyos, kanya. Yun ang dapat pagtingin natin sa mga mangaral. Sila lingkod ng Diyos. Na sa pamagitan nila, ay malalaman natin ang katotohanan ng Diyos. At sa pamagitan nila, malalaman na hindi sumasampalataya ang Ebanghelyo para sila ay maligtas. Yun ang mangaral. So, hindi mo pwedeng itangas yan. So, ang mga kapatid, hindi dapat na tignan nila yung mga mangaral na higit sa tinuturo ng Biblia. They are mere servants of God. Yun lang, tapos. Hindi sila boss. Hindi sila mataas kaysa sa atin. Sila lingkod lang ng Diyos na may kaunahan sa pangaral ng Ebanghelyo. Di ba? Kaya po si 13, kung nagkakaroon sila ng pagkabahagi, sabi ni Pablo, isang katanungan kanya, si Kristo ba'y nahati? Si Pablo ba'y pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba'y binautismuhan sa pangalan ni Pablo kanya? Ito salitang, is Christ divided? Kanya. Anong ibig sabihin ng Christ divided? Kanya? Is Christ divided? Kanya. Ito po isang rhetorical question. It's not a affirmative sentence. Ano po? Ito ay isang rhetorical question. Ang sinasabi ni Pablo marahil ay, ang katawan ba ni Kristo ay nahati? Kung hindi nahati, ganun din ang kanyang espiritu na katawan. Hindi dapat na mahati kanya. Kung kayo nagkakaroon ng pagkamahagi sa mga mangaral, ang katawan ba ng ating pa ay nahati kanya? Hindi. So, hindi dapat magkaroon ng pagkamahagi. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ang susunod na rhetorical question, is Paul crucified for you? In other words, ginamit ni Pablo sa sarili niya. Ano ngayon ang mangyayari kung tayo nagkakaroon ng party loyalty sa mga preacher? Nilalagay nila yung mga mangaral na mataas kaysa kay Kristo. Kasalanan nyo pag tinataas natin ang sinaman kay Kristo. Tingnan nyo, dito sa sinabi ni Pablo, ako kay Pablo kanya. Sa pagkababa, ako kay Pablo, ako kay Apollos, ako kay Chris, ako naman ay kay Kristo kanya. Parang itinataas ng ating paigit sa ating Panginoon. Yun ay kasalanan. Bakit? Sino lang ang dapat nating itaas? Ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya namatay para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya siya lamang ang dapat na may pagkamataas sa mga Kristiyano at hindi ang mga mangangaral. Yung po ang point sa Philippians chapter 1, Colossians chapter 1. Bakit ang Panginoon dapat lang may pagkamataas? Sinabi ni Pablo, sapagkat siyang lumalang ng lahat ng mga bagay at siyang Pangulo ng Iglesia kanya. Siyang namatay para tayo maligtas. So siya lamang may pagkamataas. Siya lamang ang dapat ating itaas at hindi ang mga mangaral. Yun ang sabi ni Pablo. So is Paul crucified for you? We rebaptized in the name of Paul. Kanya. Pagka tayo po'y binabautismuhan kay Kristo, we appeal to the authority of Christ. So hindi sila pwede mabautis sa pangalan ni Paul. Wala siyang otoridad na magligtas. Ang ating Panginoon may authority to save dahil siyang namatay para sa atin at sinabuhay na maguli. Dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito po ay ginamit ko yung New American Standard Bible 1995. 1 Peter chapter 3 verse 21. Concerning to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Ano yung appeal to God for a good conscience? Good conscience is a clean conscience. Good conscience is cleansed from sin. Pag nilinis ng Diyos ang ating budin, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Kaya pag ang tayo nagkasala, anong tawag natin? You have a guilty conscience.
So sa anong appeal natin sa bautismo? We appeal to the authority of Christ. So pag binautismo ka sa pangalan ni Kristo, ni Pablo, wala siyang kapamahalaan para magligtas. So hindi ka pwedeng mabautismo sa pangalan ng sino man. Kundi sa pangalan, autoridad lang ng ating Panginoon. So Matthew 26 verse 20, it say naman tayo para sa ating mga kasalanan. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. So siya lamang ang may pagkamataas dapat. Yan ang tanong ni Pablo doon. Hindi ba niya nalalaman yung sabi niya sa mga taga-Korinto? Si Kristo lang may pagkamataas. We should only show our allegiance or loyalty to the one who died for us. Ang loyalty natin ay kay Kristo lang. Dahil siyang namatay para sa atin. We should not show any allegiance or loyalty to any man in the religious realm, because they did not die in our behalf. Hindi siya namatay para ligtas tayo. Si Kristo lang. So walang dahilan na sila'y magkaroon ng tinataas nila kanya ang mga ngaral. Kaya nga, makikita natin, ang bautismo ay hindi, pag nagbautismo ka ng tao, hindi actually ikaw nagbautismo. Hindi kinamit ka lang ng Diyos. Sino talaga ang nagalis ng kasalanan? Ang Diyos. Dito sa Colossians 2:11. In Him you were also circumcised with the circumcision made without hands. Yung pagtutuli sa Old Testament, ginamit sa kamay ng tao. Pero yung pagtutuli na ginawa ng Diyos, hindi pagtutuli ng laman, hindi pagtutuli ng ating mga puso, tinatanggal ang lahat ng kasalanan kanya. By putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ano yun? Yan ang bautismo. Buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. Si kanino gawain ng bautismo? Sa Diyos. Hindi sa atin. So yung baptizer lang yan. Wala siyang authority. Ang may autoridad din ng ating Panginoon sapagkat siya nagliligtas. So yung ating loyalty ay sa Panginoon lang. Kaya nga sabi sa verse 14, nagpapasalamat si Pablo. Nakakaunti lang kanyang binautismo sa Korinto. Bakit? Anong takot niya? Baka kung napakaraming binautismo niya, sasabihin nila, kami binautismo sa pangalan mo kanya. Verse 14. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismo ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sino man na kayo'y binautismo sa pangalan ko kanya. Binautismo ko rin naman ang sambayan ni Estefanas. Maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismo pang iba. So yun lang ang binautismo ni Pablo sa Corinth sa loob ng kanyang pangangaral doon, sa loob ng isa't kalahating taon. Yun lang ang mga taong binautismo niya. Sino itong mga taong ito, mga kapatid? Sino itong mga taong ito? Si Crispo ay isang pinuno ng sinagoga. Acts chapter 18 verse 8. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Si Gaius, maraming tao may pangalang Gaius sa New Testament. Sa 3 John, may tao ganito sa pangalang Gaius kanya. Meron din pong isang taong galing sa Derbe na sinamahan si Pablo from Macedonia to Asia. The Acts chapter 20 verse 4. And Sopater of Berea accompanied him to Asia, also Aristarchus and Secundus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy and Tychicus, and Trophimus of Asia. At meron pang Gaius na galing sa Macedonia na sumama kay Pablo sa kanyang pangatlong pangangaral o third missionary journey, at siya po ay hinuli sa riot sa Ephesus. Dito sa Acts chapter 19 verse 29. The whole city was filled with confusion and rushed into the theater with one accord, having seized Gaius and Aristarchus Macedonians. So, pero maliban doon, wala natin alam tungkol sa Gayo na ito. Meron din po sa Romans, chapter 16, verse 23. Maaring ito si Gaius. Gaius, my host, and the host of the whole church greets you. Other than that, sa ganitong impormasyon, wala natin alam tungkol sa sino Gaius na ito. So, most probably, ito yung si Gaius na taga-Rome. Ano po? Anyway, basta mayroong Gaius na binautismo si Pablo. At household of Stephanas. Sa 1 Corinthians 16 verse 15,
I urge you, brethren, you know the household of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, at ang Achaia po ay nandoon ng Corinth, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. So yan ang binautismo ni Pablo. Ilan lang ang binautismo niya. Yung ibang mga sa panahon natin, matakaw sila sa bautismo. Basta takaw sila mag-bautismo. Si Pablo, hindi, ano? Picture pag bautismo. Si Pablo, hindi, ano? Bakit kaya? Bakit hindi si Pablo bautismo ng bautismo? Din-explain niya yun. Hindi ang gawain ni Pablo ay mangaral at hindi magbautismo. So hindi mahalaga si Pablo magbautismo. Kahit iba magbautismo, sa mga inaral ni Pablo, yun ay pwede lang. Walang problema yun. Dahil ang pangunahing gawain ng isang mangaral ay hindi magbautismo, kundi mangaral ng Ebanghelyo kanya. Sa verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. So, trabaho ni Pablo na sinugo ng Panginoon is not to baptize, but to preach. Ngayon, trabaho ng preacher ng mga aral, sino may trabaho mabautismoan, yun nakikinig. The hearer's obligation is whether to obey or not. So, we do not force anyone to be baptized. Kailangan ng bautismo ay ayon sa pananampalataya. So, hindi natin sila pinipilit kung ayaw nila. That's their decision. That's their free will. Sasagutin nila sa Diyos. Yung sinabi ni Pablo, I was not sent to baptize, I was sent to preach, not to baptize, ginagamit ito ng mga Baptist. Anong argument ng mga Baptist? They argue, dahil sa talatang ito, that baptism is not essential for salvation. If that is so, kung totoo yan, nilalabanan ni Pablo ang sarili niya. This Romans 6 verse 17, sabi rito, paano sila naligtas? You obey that form of doctrine, ganyan. Na walang iba kundi ang Ebanghelyo. So, Romans 6 verse 17. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat tayo dating mga lipin ng kasalanan, kayo ito sumunod sa inyo ng aral doon ay pinagkatiwala kayo. Ano yung uri ng aral ng Ebanghelyo? So, anong kasama sa Ebanghelyo? Bautismo. Sila ba'y nabautismohan? Yung mga taga-Roma ba'y nabautismohan? Kaya sila naligtas? Sapagkat sumunod sila sa uri na anyo ng uri ng aral ng anyo kanya. Sila na bautismohan. That's Romans chapter 6 verse 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sila ba'y nabautisman? Pag ikinabautismo sa bautismo, patungo kanino? Sa ating Panginoon, patungo sa kanyang kamatayan. Ano ba nangyari sa kamatayan niya? Ang kanyang dugo ay tumulo para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Pag nabautisman tayo, ang dugo ng Panginoon ang naglilinis sa ating mga pagkakasala. So, kung gano'n, nilalaban ni Pablo ang sarili niya, di ba? Nilalabanan din ni Pablo ang ginawa niya. Dito sa Acts chapter 22 verse 16, sabi ni Ananias, and now why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. O calling on the authority of the Lord, appealing on the authority of the Lord. Ganyan. Ano sabi ni Ananias? Arise and be baptized. Ano mangyayari doon? And wash away your sins. So sa bautismo, inugasan ang dugo ng ating Panginoon ng ating kasalanan. So hindi yun. Ano ang sinasabi rito ng talata? Ang sinasabi rito, hindi yung layunin ng bautismo. Kundi sinasabi rito kung anong trabaho ni Pablo ay mangaral ng Ebanghelyo. To preach the gospel. Hindi niya ibig sabihin ng bautismo hindi mahalaga sa kaligtasan. Hindi na sinasabi sa talatang yon. Kundi sinasabi lang ni Pablo, hindi bautismo ang gawain ko kanya. Hindi ako sinugo ng Panginoon para magbautismo. Ako sinugo ng Panginoon para mangaral. I was sent, Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel kanya. Ipangaral kong Ebanghelyo.
Pag ang isang mangaral, ipinangaral ng Ebanghelyo, tapos na yung gawain niya, whether may nabautisman o hindi. That's our work. That's the work of a preacher. Kung may nabautisman, pwede niyang bautismuhan o ibang magbautismo. Doesn't matter. Ang trabaho ni Pablo at ng mga mangaral is to preach. Ngayon, sabi rito, ang problema dito sa mga Baptist sa kanilang argument, tatalbog din sa kanila, mga kapatid. Tatalbog din sa kanila. Tatalbog din sa sinasabi nila yun. Bakit ka mo, mga kapatid? Si Pablo, hindi ang bautismo, hindi walang kaugnayan sa kaligtasan. Ngayon, nagbabautismo sila. Para maging miyembro ng Baptist Church. Hindi mo mabalik sa kanila yun. Hindi rin mahalaga ang baptist para maging miyembro sila sa Baptist Church, di ba? Ngayon, ituloy po natin ganyan. Doon po sa pangalawang bahagi ng talata, pinakahuli kanya. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. Kanya. Doon po sa ibang mga salin, dito nagiging maganda ibang mga salin. Sa New American Standard Bible, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ will not be made void. Ito po ay lulundag sa kauling bahagi ng unang Korinto, ano po? At sa pangalawang kabanata ng unang Korinto, sinabi ni Pablo ito, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Kanya. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi doon sa kagandahan ng paraan ng pagsasalita, kundi yung pagsasalita ng Ebanghelyo sa kanyang katotohanan. Yan ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Yung mga kausap ni Pablo rito ay taga-Korinto, sila yung mga Grego. At ang mga Grego ay well-known sa karunungan ng tao, philosophers. Plato, Aristotle, Socrates, mga Grego yan. So sila ay naanad o nasanay sa karunungan ng mga tao kanya. Hindi yan ang Ebanghelyo kanya. Hindi ito karunungan ng tao. Hindi ito kagalingan kanya ng pagsasalita. Hindi ganun ang Ebanghelyo kanya. So pansinin natin dito. Pagka nagko-concentrate ang isang mangaral sa kagalingan ng kanyang panganalita, sabi niya, hindi ganun ang paraan, sabi ni Pablo. Kundi turo natin kung ano yung katotohanan kanya. So, ang mensahe ng Ebanghelyo ay iba. Sa anumang filosofiya, karunungan matatagpuan sa Grego o dito sa Corinth, sa pagkakataon na ito. Ito'y naiba. Ito'y tinuturing ng karunungan ng mga Grego na kamangmangan. Hindi nila maunawaan kung bakit kailangan mamatay ang isang tao para maligtas ang iba. That's foolishness kanya. Ano yung logic noon? What's the rational kanila? Hindi nila maintindihan. So ito po ang katapusan ng ating pag-aaral sa gabing ito. Ito po ay isang expository na pangangaral. Ang purpose po natin ay para matuto mismo tayo sa salita ng Diyos. Maunawaan mismo natin ang salita ng Diyos. Walang masama sa pangangaral ng paksa o topical preaching. Walang masama doon. Pero mahalaga rin na pag-aralan mismo natin ang salita ng Diyos. Sabi po ng isang mangangaral nung ako'y binata pa, ako'y nagtatanong dahil narinig ko yung premillennialism, kanya institutionalism. Sabi ko, paano ko sasagutin yan? Sabi niya, study your Bible. When you learn your Bible, you can answer them. Totoo siya na sabi niya. So we need to know the Bible itself. What the Word of God tell us. Hindi lamang ginagamit natin ito para gawa ng paksa. Mag-ingat din tayo sa ganoon dahil baka gamitin natin mga talata sa maling paraan. Di ba? So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito, mga kapatid. Sa susunod, yung ikatlong bahagi ng kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, verse 18 hanggang matapos yung kabanata. So yun po ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating pangangaral sa gabing ito, mga kapatid.
So, yun po mga talaga walang ganong katanungan ngayon sa gabing ito. Noong po ng Miyerkules, medyo may mga tanong. Ginian Lel, good evening. Geng, Manansala, Maya Pabingi Brad, Maya Pabingi rin. Oljan Ocampo, good evening po. Good evening din, Rico Lina, Makalunas, watching. Lenito Toraliza, na imbang arabi, kada kay amin, kakabsat, ang ibig magandang gabi sa lahat, mga kapatid, ganyan. Bernice Ceres, Domingo Ocampo, good evening po. Dito Lacanlale, good evening po sa lahat, mga kapatid, from Cavite. Hindi ko alam, nag-transfer ng lugar si Brother Lito, ako taga-Bamalaka to eh. Ronnie, good evening po. Dito Villamin, magandang gabi po, kapatid. The Lord Salam, magandang gabi rin. John Bautista, itong ating kaibigan at magiting na mangaral ng Cabanatuan City. Good evening, Jimmy Nongo Sr., magandang gabi po, kapatid. Elazar Rembenga, Brother Larry, Diyos Marina Banggi, mga kadugang ko kay Kristo kanya. Ibikulana po magandang gabi sa aking mga kapatid kay Kristo kanya. Naman Tanyalas, ito po ating kamanggagawa sa Kaharian at siya nangangaral po sa Dasmariñas, Cavite. Magandang gabi po. Mariat Feliciano, good evening po, Brad. Earl Gabriel po, Salunga, good evening. Roberto Marasigan, good evening, brother and listening. God send Sumagal Gaba, good evening, brethren. Gemma De Los Santos, good evening, brethren. Meron palang tanong, hindi ko alam. Si Marjorie Sumalnap de la Cruz, sa ibang churches kasi mga denomination ay mataas ang ringing nila sa kanilang pastor at pastor. Totoo po yun. Para sila yung kanilang Panginoon. Kung anong sasabihin ng pastor na pastora, wala namang pastora sa Biblia, yun ang kailang sinusunod kahit hindi rin sinasabi ng ating Panginoon. Maiting ano? Kahit ano pang sabihin ng mangaral, ang magiging batayan pa rin natin ay ang salita ng Diyos. Ito pong espiritu ng mga taga-Berea na mga Hudyo, hindi man po mga Kristiyan ito, mga Hudyo lang ito. Sa 1711, ito dapat nating maging pananaw sa mga mangaral. Pag sila nangangaral, hindi natin tatagapin kaagad. Kailangan nating mapatunayan na ito kayo ng mga tinuturo, ito to. Kahit ito itinuro nating gabi. Ngayong gabing ito, kailangan ninyong saliksikin ang unang Korinto para tingnan kung ito totoo o hindi. Dito sa 17 verse 11, ngayon ang mga ito ay taga-Berea, ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap ng salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, kailangan natin ma-prove ganyan, ang mga bagay-bagay kung ito, mataas ang tingin, hindi ka nagtatang mataas ang ringin, kaya mataas ang tingin. We respect them for their work's sake, kung gano'n lang. Pero hindi dapat maging mataas ang ating pagtingin kaysa sa nararapat. Minsan, masyado nang tumataas ang paningin nila, lalapas na yung mababari pagtingin nila sa ating Panginoon. Hindi na yung sinabi ng Panginoon mahalaga eh. Ang mahalaga yung sinabi ng pastor kanila. Hindi sinabi ng pastor namin kanya. Hindi, dapat anong sinabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng pastor. Yan ang problema ng mga denominasyong minsan. Malimit pa lang. Bible Logos, magandang gabi po kayo. Magandang gabi rin. So maraming salamat po sa inyong mga tanong. Meron pong comments yan. Lord Gabriel po, Salong, I can do all things through Him who gives me strength. Sa Philippians 4:13. Amen. So, yun po ang ating mga nagbigay ng mga pagbati. Alam po nyo dito sa aking cellphone, meron mga hindi nagko-comment, pero alam natin sila ay nanonood. Gusto ko rin silang batiin, hindi sila bumati diyan sa comment section. Halimbawa, dito po sa pinakauna. Yung iba kasi nag-comment sila eh. Ito, halimbawa, ito. Jojo Campo is watching kanya. Tapos, si Davilamin, nagabati yata na po. Meron pa. Si Mecca Macarila is watching kanya. Unito Gosela is watching kanya. Christopher Nunag, taga-Kapas, is watching kanya. So, marami po mga Bernardo Gomeda is watching kanya. Maraming mga nanonood na hindi naman nagko-comment. Maraming salamat pa rin, mga kapatid, sa inyong pakikinig sa salita ng
Diyos. Yun ang pong mahalaga eh. Tayo po ay nakatindig sa salita ng ating Panginoon. Build on a rock, the church does stand, even when steeples are falling, crumbled as fires in every land, bells still are chiming and calling the young and old to rest, calling the souls of men distressed, longing for life everlasting. Not in our temples made with hands, God the Almighty is dwelling. High in the heavens His temple stands, all earthly temples excelling. Yet He who dwells in heaven above deigns to abide with us in love, making our bodies His temple. We are God's house of living stones, built for His own habitation. He fills our hearts His humble thrones, granting us life and salvation. Were two or three to seek His face, He in their midst would show His grace, blessings upon them bestowing. Yet in this house an earthly frame, Jesus the children is blessing. Hither we come to praise His name, faith in our Savior confessing. Jesus to us His Spirit sent, making with us His covenant, granting His children the kingdom. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the right will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engage today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be victory, His banner raised, we'll sing the victor's song at last. The fight is on. Arouse, ye soldiers brave and true. Jehovah leads, and victory will assure. Go buckle on the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, O Christian soldier,
and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise finds the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God be victory, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Maraming salamat po. Ganda ng kanta na yan po, mga kapatid. Pero natin dagan po yung tanong po si Sister Bernice Sumalnap, may Marjorie Sumalnap, ano po? Sa ibang churches, kahit po sa mga ibang churches of Christ, minsan meron silang mataas na pagtingin sa mga mangaral. At may mangaral na mataas ang pagtingin sa ibang mga mangaral, hindi maganda yan. Tingnan lang po natin tayo lahat ay mga lingkod lang ng Panginoon. That's the proper place for anyone who's serving Christ. Tayo mga lingkod lamang ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong mga pakikinig. Ang gagawin po natin sa Monday, Wednesday, Friday, sa Monday ito isang paksa. Sa Wednesday, nakita ko po ang pangailangan na ulitin natin, reviewin natin yung scriptural authority. Parang marami po sa ating mga kapatiran, mga mangaral, hindi nila masyadong naunawaan kung ano ang scriptural authority. Hindi maliwalag sa kailang expediency. Tulad nung Miyerkules, may nagsabi wala tayong mababasang preacher's training or gospel meeting sa Biblia. Ngayon, wala rin tayong mababasang thanksgiving. So, kung gano'n, pare-pareho tama yan. Mali. Ang gospel meeting at preacher's training, yun po ay authorized by generic authority. Hindi sinabi ng Panginoon kung paano tayo magte-train ng mga mangaral. Hindi rin sinabi ng Panginoon kung paano kaparaan ng ating pangangaral. So binigyan tayo ng kalayaang pumili ng Panginoon ng mga kaparaanan na hindi lumalabas o hindi lumalaban sa kalooban ng Diyos. Yan ang tinatawag law of expediency. Kaya pag ito expedient, it cannot contradict with other parts of the scriptures. Kasi expedient lang yun eh. Hindi naman galing sa Diyos yung galing sa ating kaisipan, authorized by generic authority. Samantalang specific authority is specified by the Lord. Yung po pag-aaralan po natin at ang gagawin natin para maging maliwanag, we will apply those on particular issue sa panahon natin ngayon. So we are hitting two birds at one shot para maintindihan natin bakit itong ganitong issue ay mali by using scriptural authority. Ganun ang gagawin natin pag Miyerkules. Ano po? At Friday, yun po isa aklat, unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinth. So we are balanced. Huwag nating sabihin na puro lang tayo bakbak ng bakbak dito. Hindi naman. Ang purpose natin dito is to edify. So we have a balanced preaching. Ano po. Maraming salamat po. Tayo po manalangin. Muli, Ama, kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kadakilan at pagmamahal sa amin. Na bagamat di kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal, ay binigay niyo ang inyong bugtong na anak upang kayo magkaroon ng kaligtasan na hindi kami po karapat-dapat. Kami tinanggap niyo bilang inyong mga anak. Pinatawad niyo nga yung mga pagkakasala nung kami sumunod sa inyong ebanghelyo. At patuloy niyo pinatatawad dahil mga pagkakasala kung kami humingi ng tawad sa inyo, Diyos. Kami nagginawa niyo matuwid dahil sa inyong biyaya at kaawahan sa amin. Ama, pinapanalangin po namin na sana po ang mga mangaral ay magkaroon ng tamang pagtingin sa mga sarili at ang mga kapatid din po sana ay magkaroon ng tamang paningin sa mga mangaral.
Huwag dawan na magkaroon ng pagkababahagi sa gitna po namin ng Diyos. Kundi wariin po namin na ang solusyon sa anumang bagay na pagkababahagi ay kung ang pinahayag ng ninyo walang aming Panginoon. Ama, patawarin po niyo ay mga pagkakasala. Itulot niyo, Ama, na kayo magtagumpay sa mga inaaralan namin na bukas ang kailang mga Diyos sa kapin namin Panginoon. Kami po, idinadalain po namin ito sa pangalan sa Kristo. Amen. Maraming salamat. Ingat po tayo. Take care. God bless. Lord willing, magkita tayo sa Lunes.